Welcome back sa aking channel, ang J Solis TV. So mga tropa, for today's video, may share na naman tayo na pwede nyong kapulutan ng aral at pwede nyong magamit sa trabaho. Ano ba yun mga tropa? Walang iba kundi ito. So ito, sliding window, obvious na mga tropa. So sa video ito mga tropa, ipapakita ko sa inyo kung paano putulin, kung paano gawin, i-assemble ang buong sliding window. So by the way pala mga tropa, itong series na to is 798 sliding window. So mga tropa, kung napadaan ka nga pala sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para once po na may mga tutorial video ako, may mga share ako na pwede mong kapulutan ng aral, is ma-notify ka at matuto. So ito nga mga tropa, sa video ito, malalaman mo ang mga parts na to, kung ano yung mga tawag, at malalaman mo dito kung ilan ang mga less or ilan ang mga kaltas para sakto yung sukat, at pag inassemble mo siya is tulad nito, saktong-sakto siya. So huwag na natin patagalin mga tropa. Tara na sa fabrication para masimulan natin at makita nyo kung paano ba ginagawa ang 798 sliding window. So tara na mga tropa. So mga tropa, ang una natin gagawin is syempre puputulin natin yung profile. Tara. After natin na maputol yung mga profile, ang gagawin naman natin, ipapuncher naman natin. So tara. So ito na nga mga tropa yung puncher natin ng 798 series window. So ito ang kinagandahan nito mga tropa, kasi dati mano-mano namin ginagawa yung pag-assemble ng aluminum window. So ngayon medyo high-tech na tayo, may mga tools na tayo na katulad nito para bumilis yung trabaho natin. So yun ang nga mga tropa, ang una natin bubutasan is yung, ang tawag dito mga tropa is double jump.
So ito mga tropa, yung side perimeter frame ng Windows. So ganito lang kasimple yan mga tropa. Ang next naman mga tropa ay itong seal natin. So ito tropa yung ginugulungan ng panel window. So kailangan mga tropa is tatanggalan natin to ng inanatching natin to, kakantasan natin yan para yung tubig pag tumulay sa panel, pag pumatak siya dito, diretso siya dito sa may baba, dito ang labas niya. So ang kagandahan nito mga tropa is high seal. So medyo nakaslant yung ano niya, yung tutulayan ng tubig. So pagbagsak dito mga tropa, kailangan may butas tong pangalawang seal natin hanggang dun sa dulo para yung tubig diretso lang siya. So nandito na rin siya mga tropa. Yan mga tropa, yan. Kailangan meron siyang kaltas para yung tubig, pag pumatak siya dito, diretso dito, tapos tulay dito, diretso dyan. So pwede mga tropa gawin mo dito sa end niya, pwede mong gawin dalawa, depende sa laki ng window. Pag medyo maliit lang yung windows, pwede mo siguro lagyan ng isa lang or dalawa para siguradong hindi aapaw yung tubig. Next naman tropa, yung ano na natin, yung panel ng yung lock style. Ito mga tropa yung lock style. Kasi ito naman yung interlocker. So ito na ngayon, ito yung frame ng panel window natin. So unahin natin yung interlocker. Yan yung mga tropa yung interlocker. So ang unang gagawin natin mga tropa, inanatching muna natin to para lulusot yung ano natin, yung top and bottom natin. So ito lang pan-notching natin dyan. So unahin muna natin mga tropa yung top. After natin na makaltasan siya, ang gagawin naman natin yung butas para sa plastic guide at sa tornilyo.
So yung mga tropa. So ganyan na yung itsura niya pag after na ma-puncture natin. So ang kagandahan ng may puncture mga tropa, pag manumano mo kasing ginawa to is hindi perfect yung butas tsaka yung mga kantas niya. So mas advisable mga tropa na pag negosyo kayo or ano, yung shop na papasukan nyo, kailangan kung walang ganito i-request mo kasi ito mga tropa kahit 10 bintana is napakadali lang gawin. So the best pa rin mga tropa yung may puncher ka. So after natin mga tropa mabutasan yung mga aluminum natin, so next naman natin i-assembly na natin siya. So tara mga tropa. Ito pala mga tropa, ito yung plastic guide na ginagamit natin sa paggawa ng sliding. So ito mga tropa, ang kagandahan nito, mayroong ganito, hindi siya umaalog-alog. Compare dun sa dati na traditional, walang plastic guide, kaya yung mga window nila, pag halimbawa mahangin, maalog. So ito guys, ito mga tropa yung plastic guide.
mga tropa ng 798, meron tong rubber. Huwag nyo itong kakalimutan kasi ito ang pag bumangga yung panel natin sa dito sa jam is hindi maingay. So ang tawag dito mga tropa is rubber jam. Sa 900 series meron din siya, pero hindi siya pwedeng gamitin dito sa 798. Kailangan pag 798 mga tropa ang gagawin mo, kailangan 798 din na rubber, jam molding. Mga tropa, nabuo na natin yung perimeter frame natin. So ang gagawin natin ngayon is isasalpak na muna natin yung inassemble natin na panel window para masigurado natin na kung sakto ba yung tabas natin. So kung ayaw pumasok mga tropa, baka yung gulong is mataas. Kailangan i-lower mo muna. So yun mga tropa. So ibig sabihin, sakto yung tabas ko. So ang gagawin mga tropa, pag ganyan na hindi
pantay, ang gagawin mo lang mga tropa, i-align mo lang yung gulong. Ang pwede mong gawin, taasan mo yung kapila para magpantay. So, gagawin natin, dahil mababa to at matangkad dito, so ang gagawin ko, pataasan ko tong dito sa side na to. So yan mga tropa, pantay na siya. So ito yung so ang next na gagawin natin mga tropa, lalagyan na natin siya ng center lock dito para pagkabit natin ng glass mamaya is meron na tayong nakabak. So ngayon mga tropa, lalagyan na natin siya ng center lock. So yung mga tropa, meron na tayong center lock. So ang next naman mga tropa na gagawin natin is tatabasan na natin siya ng salamin.
So yung mga tropa, kanina nga napanood nyo kung paano ko in-assemble yung 798 series na sliding window. So ngayon mga tropa, ipapakilala ko sa inyo yung mga parts niya para hindi kayo malito. At sasabihin ko rin kung ano yung mga less nyo. Halimbawa mga tropa, itong top natin, top perimeter frame, ang tawag nito is header. Double header. So, yung bottom naman mga tropa, yung ini-slidean ng panel window natin is tinatawag na double seal. So itong mga tropa, double seal tsaka itong double head is parehas lang yung less niya. So itong mga tropa kasi ang width na ginawa ko is 600 mm. So magle-less ka lang mga tropa ng 25 mm, yun na yung putol mo nitong head sa seal. So mga tropa, 600 mm, nag-less tayo ng 25 mm para dito sa jam natin, dalawang side, isang lalabas 575 mm. So mga tropa, ang putol mo ng head sa seal is parehas lang, 25 mm ang less mo. So mga tropa, ito namang patayo na to, dalawa, left and right. Ang tawag naman dito mga tropa is double jam. So dito bumabangga yung panel natin. Yan. Yan yung kinapitan natin ng jam rubber. So mga tropa, kung ano yung height ng opening natin ng window na lalagyan natin, yun na rin siya. Wala ka nang ileles. So halimbawa mga tropa, ito kasing height ng ginawa natin is 600 mm. So ang putol ko na ito 600 mm din. So dalawa. So ang next natin mga tropa is itong dalawa. So mga tropa, ang panel frame pala natin mga tropa is tatlong klase. Yung malapit sa jam natin is tinatawag to na lock style. Ito naman center, yung naghahati sa dalawang window, ang tawag naman dito mga tropa, interlocker. So, itong interlocker mga tropa, dito nilalagay yung center lock na nilagay ko. Itong lock style naman mga tropa, may optional to. Pwede mo siyang lagyan ng flash lock or pwede mo siyang lagyan ng handle lang. Depende sa mga tropa kung anong gusto mo. So, unahin natin mga tropa itong dalawa. So, ang less mo tropa ng lock style tsaka interlocker is 40 mm. So mga tropa, itong height natin is 600 mm, magle-less lang tayo ng 40 mm. So 560 mm yung pinutol ko na interlocker tsaka lock style. So ang puputulin ko mga tropa, dahil dalawang panel ang window natin, dalawang lock style, interlocker. Yes, tama pala, dalawang lock style, dalawang interlocker. So same lang din yon. So, ang next naman natin mga tropa, itong top frame at yung bottom. So, ito mga tropa, ay parehas lang siya ng klase. Top, bottom ang tawag dito mga tropa. So, ang less naman dito mga tropa, width, ulitin natin mga tropa, para maliwanag. Sa lock style natin mga tropa, tsaka interlocker, height ng window natin
height minus 40 mm. So, yun na yung cut mo nito. Lock stud tsaka interlocker. Dito naman mga tropa sa top bottom, with minus 130 mm, divide mo lang sa 4. So, with minus 130 mm divided by 4, yun na yung magiging sukat ng top bottom mo mga tropa. So, ang kailangan mo putulin is 4. So, madali lang yan mga tropa once na makagawa ka na ng isa. So, ako at mga tropa, based sa experience ko, hindi naman ako ganun kabilis na natuto, naging magaling sa industry ko sa glass aluminum tsaka stainless works. So, mga tropa, nagkamali din ako. So, after magkamali, syempre, tinatandaan mo yung mga pagkakamali mo, tapos hanggang sa paulit-ulit mo na lang ginagawa is sisib na lang mga tropa. So, mga tropa, sana natuto ka sa aking tutorial for today. So, nakita nyo mga tropa ang step by step ng pag-assemble ng 798 series. So, kung nagustuhan mo mga tropa ang itong video ko, pakibigyan naman ng isang thumbs up dyan, tsaka isang subscribe at pa-share na rin para maraming makakita at maraming ma-sharean tayo ng knowledge natin mga tropa. So, mga tropa, ito nga palang sinishare ko sa inyo mga tropa is based lang sa aking experience. So, sa mga tropa natin ng mga fabricator dyan, kung meron akong nalimutan na sabihin or meron akong pagkakamali, feel free mga tropa to comment down below para at least matama natin kung may mali ba akong sinabi, para yung mga manonood is makorek agad natin sa mga tropa. So, mga tropa, kung may gusto pala kayong topic na gusto nyong gawin or gusto kong gawin ko is i-comment nyo lang below para next video natin is yun naman ang i-upload natin. So, thank you very much mga tropa sa panonood sa aking channel. Sa susunod uli. Thank you. Bye-bye.